ang Pilipinas. Alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Ngayon ay adjust ng buwan Oktubre. 10-10. Ako, sale yan lakay. Sale ba? Deployment ng mga Pinoy sa bansang Israel on hold muna dahil sa digmaan ayon sa Department of Foreign Affairs. 38 Pilipino sa Israel humiling ng agarang repatriation ayon kay DFA Undersecretary De Vega. Halaga ng piso bumagsak sa halos 57 pesos sa isang dolyar dahil sa digmaan sa Israel at Hamas. Presyo ng krudo sa global market nagsimula ng sumipa pataas dahil sa gulo sa Israel. Transport strike na manibela sa Lunes tuloy. Pero lang grupo ng mga jeepney drivers hindi kasama. Agarang pagsuspinde ni Pangulong BBM kay LTFRB Chair Guadiz ikinatuwa ng Commuters Group. Mahigit 5,000 kandidato sa barangay at SK elections. Lagot sa Comelec dahil sa maagang pangangampanya. Gurong nanampal sa isang mag-aaral na di umano'y ikinamatay nito sinuspindi ng DepEd. All departure order kontra sa mga lider at miyembro ng kultong Socorro. Hirit naman ng NBI sa korte. SUV umararo sa dalawang tricycle at delivery van sa Maynila. 6 ang sugatan, driver inaming nakatulog. Kala ko ano naman. Sudden unintentional acceleration, ha? Kaya ingat kayo mga nakamontoro, ha? Ayan. Montero pala, safe Montero. Na safe lang, safe na. Oo. Samantala, on hold muna ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa bansang Israel. Batay sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng ni Department of Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak na pansamantala munang itigil ang deployment. Pagpapadala ng OFW dahil sarado pa ang Ben Gurion International Airport. Patuloy din naman anya ang kanilang paipag-ugnayan sa pamahalaan ng Israel para sa Pinoy hotel workers na nasa ilalim ng government-to-government hiring arrangement. Ito ang pahayag ni OIC Hans Leo Kakdak. Right now, deployment is on hold mainly because we know that the Ben Gurion International Airport is closed, although there might have been developments in the last few hours on that. And at the proper time, deployment will resume, especially for our what we call G2G hotel workers for Israel. Samantala, may 38 Pilipino ang gustong umuwi muna o magpa-repatriate mula sa gulo sa Gaza, Israel. Pero sinabi sa DZRH ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na pahirapan pa kung isasagawa ang repatriation dahil sa ikinasang blockade sa Gaza. Tiniyak ni De Vega na ginagawa naman ang pamahalaan ng lahat para mailikas at mailigtas ang mga Pilipino. May 7 Pilipino naman ang napaulat na hinahanap at posible pang maragdagan ang bilang ng mga ito. Narito si De Vega. Uy, kulot. Voice clip.
Samantala nakakatroma, nakakatakot. Ganito naman ilarawan ni Filipina caregiver Vanessa Macalma. Ha? Kamag-anak mo na kayo? Kalma lang. Ay, Vanessa Calma. Pwede rin, kamag-anak na rin. baka, Ang kanilang sitwasyon sa nagpapatuloy na gyera ng Hamas at Israel. Sinabi sa DCRS ni Calma na dagdag pa sa kanyang takot ang kawalan ng bomb shelter. Wow! Sa kanilang lugar at sa banyo lamang sila nagtatago ng kanyang mga amo. Nahirapan umano siyang mag-desisyon sa ngayon kung siya ba ay uuwi sa Pilipinas. Pero bukas sa posibilidad kung lalala pa ang sitwasyon sa Israel. Ganito pahayag ng OFW na si Vanessa Calma. Dati yun yung iniinda namin, yung kinakatakot talaga namin yung pagsabong. Pero mas kinakatakot namin yung nasa ground na mga pumasok na Hamas. Kasi talagang brutal sila eh. Pag napasok nila yung bahay, talagang alam niyo po yun, yung barbaric way yung pag nila sa mga tao. Wala silang pinipili eh. Kahit anong lahi talagang babarilin nila or sa family ko naman po, palagi ko naman sila nakakausap. Gusto ko malaman nila na mahal na mahal ko sila. Kung ano man yung mangyari. Sana ako naman po. Alam naman nila na para sa kanila yung Kalungkot naman buti pa sa Taiwan na Miss Teya, ha? Abay dun sa Taiwan na meron silang bomb shelters. Oh, yun. Marami, ha? Oo. Ayan, sa ilalim ng mga parks, sa lahat ng mga karamihan ng mga buildings doon. Ang basement nila ay bomb shelter. Ayan, tayo wala nun, ano lakay? Wala. Shelter nga wala, bomb shelter pa. Parking lang. Samantala na contact na ng Department of Migrant Workers ang 400 Pilipino sa Israel kaugnay ng sigalot sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Nakausap sila ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ang mga Pilipino community leaders, mga miyembro nito at maging ang mga recruitment agency sa pamamagitan ng teleconference meeting. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr., inabisuhan silang manatili sa kanilang mga shelter at huwag putulin ang kanilang komunikasyon sa embahada. Tiniyak din sa nasabing pulong na handa ang DMW kasama ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na tulungan ang mga OFW alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, dapat manindigan ng Pilipinas na magkaroon ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at mga militanteng Palestino o mga Hamas. Paliwanag ni Professor Clarita Carlos, dating National Security Advisor. Noon pa man ay ayon ng Pilipinas ng partition ng Palestine dahil Kristiyano ang mga Pilipino. Dapat makisaan niya ang Pangulong Marcos sa stand ng maraming bansa dahil maraming Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Israel. Gandang paliwanag ni Professor Carlos. Ang dapat stand ni Marcos, yung stand din ng ng maraming bansa tulad ng China na sana magkaroon ng tigil putukan agad. And if ang daming Filipino workers sa Gaza, sa West Bank at saka sa Israel itself. Yes. So mag-extend tayo kung tatanggapin nila ng ating good offices, if they can accept the good offices dahil maganda naman ang relationship natin sa Israel at ewan ko para atang merong non-resident embassy dito ang PLO, ang Palestine and talagang to offer either of two solutions, two states, dalawang states, Palestine and Israel or one state solution. Dalawa lang naman ang pupuntahan yan Otherwise mag-ubusan na lang sila. Ayun. Which is where we don't want to go. Baka maipit tayo, Professor. Neutral na lang tayo. Samantala, lakay, bumagsak sa halos 57 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon sa gitna ng patuloy na gulo sa Israel. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, bumagsak sa 56.95 pesos ang halaga ng piso sa kada dolyar. Tumaas ng 33 sentimos ang palitan mula sa 56.62 pesos na halaga noong Biyernes, October 6. Sinabi ni Michael Ricafort, Chief Economist
economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, posibleng tumaas pa ang palitan sa 56.98 pesos sa kada dolyar sa araw na ito. Wow. Magkano nagsara sa trading? 56.98 o 95? 56.95 kahapon, Wow. Lakay. Ngayong Ngayon? araw, baka mag 56.98. Ayan. Pero ang sabi ng iyong business correspondent, Sabi na ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, 56.82 nagsara ang palitan. ngayon, ngayon. ayun, so medyo Oo. tumaas, lumakas-lakas ang lumakas piso. ng konti. Ayan. Pero baka daw maging 56.95, parang 57 na yan. Oo, ha? malakay. Nagsimula nang sumirit ang presyo naman ng crude sa world market. Kasunod ng sorpresa ng pagsalaki ng Palestine militant Hamas sa iba't ibang lugar sa bansang Israel. Ayon kay Brian Martin at Daniel Hines ng Multinational Banking and Financial Services na ANZ Group, nakababahala na ang supply ng crude sa mundo nang biglang sumiklab at sumama pa ang gulo sa Israel. Isa na rito ang desisyon ng Saudi Arabia at Russia na bawasan ang kanilang produksyon ng langis upang mag-stabilize ang presyo nito sa world market. Batay sa report ng international news agencies, sumipa na ng 4.7% ang presyo ng crude sa world market kahapon at umabot na sa halos $87 ang presyo ng Brent crude. Sabi naman ni Tina Fordham, geopolitical strategist, habang tumatagal ang isang giyera ay magiging mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at bibilis pa ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tuloy ang tigil pasada ng Grupong Manibela sa Lunes, October 16. Ito ang idineklara ni Mar Valbuena, pinuno ng Manibela, kahit suspendido na si LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis III dahil sa issue ng korupsyon. Ayon kay Valbuena, hindi sila kontento sa suspension kay Guadis at dapat isama si Transportation Secretary Jaime Bautista bilang command responsibility. Iginiit ni Valbuena na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa isyu ng katiwalian sa ahensya. Narito si Valbuena. Dapat nagkaroon ng isang independent body na mag-iimbestiga dito kasi mahaba po ito eh. Magmula po dun sa mga regional directors, executive directors, kay chairman, hanggang DOTR po yung corruption na nakalink dito hanggang nga po sa Office of the President sa Malacanang. Tapos sila din sa DOTR ang mag-iimbestiga, Sir Christian. Alam naman natin na hindi tao ni Secretary Bautista itong si Chairman Guadis. Malamang ilalaglag talaga nila to. Samantala, hindi naman sasama ang Liga ng Transportasyon at operator sa Pilipinas o LTAP sa transport strike ng Grupong Manibela sa Lunes, October 16. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Calando Marquez, Pangulo ng LTAP, hindi nila hayaang mahirapan ang pasero dahil walang masasakyan. Paliwanag pa ni Marquez na pag-usapan na lamang ang problema sa LTFRB at magtulungan na lamang kung ano ang dapat gawin. Ganun ang pahayag ni Lando Marquez ng LTAP. Alam nyo naman po yan, hindi na namin sinasakyan po yan dahil unang-una, bakit naman yung mga taong bayan ang magsasuffer, di ba? Kung problema nila dyan sa LTFRB, so kami ay maliwanag po yung aming mga paninindigan na hindi kami sasali dyan sa panawagan ng isang mamang ito dahil ilang beses na ito na nagpaano ng nationwide strike. Kaugnay ng balitang yan, lalahok sa tigil pasada ng Grupong Manibela ang ilang UV Express drivers na rutang Metro Manila at Rizal sa October 16. Ayon kay LJ Masaya ng Grupong Eram TAM-PC, 75% ng kanilang hanay ang siguradong sasama sa transport strike. Pero walaan niyang sapilitan at malaya ang kanilang mga miyembro kung gusto pa rin nilang bumiyahe. Tali naman ang kamay ng ilang UV Express drivers na nagmamaneho ng modernized unit dahil bawal lumahok sa protesta ang kanilang kooperatiba. Babalikan po natin ilang pang detalye ng ating mga balita.
Aba, yung implementasyon naman ng Public Utility Vehicle Modernization, ipinatitigil ni Senator Grace Poe sa nangyayaring korupsyon sa LTFRB. Samantala, NBI humiling naman na isailalim sa hold departure order ang mga lider ng kultong Socorro sa Surigao del Sur. Samantala, gurong nanampal naman sa isang mag-aaral sa Antipolo City, sinuspindi na ng DepEd. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond mula sa Senado. Standby Milky mula naman sa Kamara. Oras, Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee. Alas 4:24. Standby sa ating mga reports. Para malayo ang marating, dapat marunong makipagsabayan. Tingnan mo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na pero di lang sila sumasabay. Consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay Champion, na ilang dekada na nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting bar na di agad natutunaw noong 1977. Nagtatagal ito ng 8.8 days underwater based sa product test. Purong powder detergent na walang halong chalk noong 2004. At mabulang liquid detergent noong 2021. At di lang yan, ang Kala na mabangong detergent at Fabcon and Hana shampoo and conditioners with collagen ay innovations din nila. Dahil sa may ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinanindigan ang panataan na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest mula kay Pangulong Marcos? Pinatitigil naman ni Senator Grace Poe sa Department of Transportation o DOTR ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Dahil ng Senadora, alanganing gawin ang modernization dahil mainit ang issue ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chairman Teofilo Guadis matapos akusahan ng kanyang dating executive assistant na dawit sa milyong pisong lagayan. Nangangamba si Senator Poe na hindi umusad ng maayos ang PUV Modernization Program dahil usapin ng kotong sa ahensyang nagpapatupad nito. Milyones na ang kapalit sa pagbibigyan ng prangkisa sa mga transport organization. Natuwa ang Lawyers for Commuter Safety and Protection sa mabilis na aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y korupsyon sa Land Transportation Regulatory and Franchising Board o LTFRB. Sinuspindi ng Pangulo si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III matapos ibulgar ng kanyang dating executive assistant na si Jeff Galios tumbado ang lagayan umano sa ahensya. Ayon naman kay Attorney Ariel Into ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, lalala ang mga problemang dapat iresolba ng regulatory board kung mahahaluan ng korupsyon. Anya, ang namumuno sa LTFRB ay dapat may dedikasyon, kredibilidad at puso para sa maliliit na miyembro ng sektor ng transportasyon. Hatawin natin ang mga reports. Pero batiin mo natin yung mga taga Manila Bulletin, sina Rocky Nazareno, sina Manong Sani Coloma, sina Phil Shunil at mga staff ng Manila Bulletin. Ayan, sila ay nanonood sa atin, nakamonitor sa atin. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta Wareng Rocky, ha? Ayan. Dapat tayong chill-chill dyan. Cheers.
Samantala, Gaza inirekomendang ilagay na sa Alert Level 3 ang detalye mula kay Aris 14 mula sa Malacanang. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Steya, inirekomenda ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan ang pagtataas sa Alert Level 3 ng sitwasyon sa Gaza. Ito'y sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israeli forces sa Gaza bilang tugon sa sorpresang pag-atake naman ng Palestinian militant group na Hamas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na sa ilalim ng Alert Level 3, ipatutupad ang voluntary repatriation sa mga Pilipino. Ayon kay De Vega, aabot sa 137 ang mga Pilipino sa Gaza at mayroong 37 na humihingi ng repatriation. Nilinaw naman ito na walang overseas Filipino workers sa Gaza at karamihan sa mga Pinoy na humihiling ng repatriation ay yung mga nakapangasawa ng Palestinians. Dagdag ni De Vega, sa ngayon ay walang umiiral na alert level sa Israel dahil wala pang inirekomenda ang embahada pero handa silang magpatupad ng repatriation sa mga Pilipino doon kung kinakailangan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Miss Let Narciso. Ayan, ano ang latest sa anong schedule ng Pangulo? Anong nangyari sa kanya schedule ngayong araw ng Martes? Mayroon siyang mga meeting lakay kanina at may mga nagpresenta ulit ng credentials na mga bagong ambassador. Ayan, ambassador designate ng Sri Lanka at ambassador designate ng Uganda. Kapalit ni Idi Amin. Ambassador pala, ambassador. Okay. Akala ko't screening ng mga ilalagay sa DICT o kaya sa DA, ha? wala pa lakay. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik kayo lakay at Miss Thea. Samantala, 1.2 bilyong pisong kasadong i-reallocate mula sa 5 ahensya na tinanggalan ng confidential funds sa ilalim ng 2024 proposed national budget. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH12 Milky Reganan. Manang Milky. Nakayateya, umaabot sa 1.2 billion pesos ang pondong marireallocate mula sa 5 ahensya na inalisan ng confidential funds sa ilalim ng panukalang pambansang budget para sa 2024. Itong inahayag ng mga miyembro ng small committee na binuo ng Kamara para tumanggap ng mga amyenda sa panukalang budget at mabigyan ng solusyon ang kontrobersya sa confidential funds. Ayon kay Congresswoman Stella Kimbo, Vice Chair ng House Appropriations Committee, zero o walang budget na confidential funds ang Office of the Vice President, Department of Education na kapwa pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte, Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at Department of Foreign Affairs. Sabi ni Kimbo, ang kabuuan ng confidential funds mula sa 5 nabanggit na ahensya ay ilalaan sa mga ahensyang nangangasiwa sa national security, lalo na sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Congresswoman Stella Kimbo, Vice Chair ng House Appropriations Committee. As authorized by the House Plenary, reached a unanimous decision to remove or realign the controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Instead, bulk of the funding will be channeled to agencies in charge of ensuring national security, especially in the West Philippine Sea. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. We are responding to the call of the times, and the volatile situation in the West Philippine Sea calls for the immediate and decisive action to protect our national sovereignty. Ang pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo, samantala umaasa naman ang House panel na tatanggapin ng Senado ang isinagawa nilang amendments sa sandaling magpulong na ang Bicameral Conference Committee sa buwan ng Disyembre para talakayin ang 2024 General Appropriations Bill. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, Akay. May tanong yung isang advisor ni Vice President Sara Duterte Carpio, si Malu Tikia, kaya alam mo siya? Abay, tinatanong niya kung ang confidential at intelligence fund daw ng Senate President at Speaker, babawasan din.
Walang binabanggit doon lakay. Oh. Walang after yung intel, siguro mga confidential funds, meron ang ilang confidential. Meron, pero ang intel talaga ay para sa mga security agencies lakay at Thea. Meron din sila LGUs nga, may mga intel fund Oo, ay dapat ipaliwanag yan kung meron man lakay. Oo nga, ayan. Pero at least may ibsan na yung kontrobersya dahil nag-realign na, nag-reallocate na ng pondo sa 5 ahensya. Pero ang pagtatalunan na lamang ito lakay at Thea, tatanggapin ba ito sa bersyon ng Senado pagdating sa BICAM? Mananatili ba yung 5 na aalisan ng pondo? Madadagdagan ba o mababawasan? Okay, maraming salamat Manang Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Lakay, para palang pa-contest yun, semi-final round pa lang pala. Hindi pa pala final round. Ini-screen muna. Oo. Pahayag ng China na tinaboy nila ang barko ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Propaganda lamang ayon kay AFP Chief General Romeo Browner. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Mistea, fake news ang itinamamalita ng Chinese media ngayong araw na itinaboy nitong barko ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr., propaganda lamang ng China ang ulat na paglapit at pagpapali sa barko ng Pilipinas sa tinatawag nitong Wangyan Island. Ginawa ni Browner ang paglilinaw matapos ibalita ng Chinese English Daily na Global Times ang umano'y pagtaboy ng China Coast Guard sa gunboat ng Pilipinas. Sa ulat ng China Coast Guard, ilang beses umano nitong niradyoan ang gunboat at nakahinarang ito para hindi makapasok sa inahansing teritoryo. Sinundan pa ito ng hirit ng statement ng CCG na panawagan sa Pilipinas para ihinto ang umano'y panghimasok nito sa Minju Reef o yung Scarborough Shoal. Pero sa isang panayam, kahasang itinanggi ni Browner ang impormasyong maging sila umano ay binerify sa kanilang hanay. Sabi ng pinuno ng AFP, nagpapapogi lamang ang CCG para sa kanilang internal audience at mga leader dahil hindi ito nangyari sa kanilang kwento o yung kanilang kwento at walang barko ang Navy sa area. Hindi daw naman ni Browner na kung totoo nga na may barko ng Philippine Navy sa lugar, hindi ito aalis sa pagpapalayas ng China dahil bahagyang Scarborough Shoal na exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pagsira ng DPWH sa mga maayos sa kalsada at tulay, kinastigo ng mga senador. Buti naman. Oo nga naman, minsan maayos pa yung kalsada. Natuka ka talaga, Lakay. Kasi winawasak na, samantala yung mga sira-sira, mas lalong sira. Oo, hindi inaayos. Buti na. napansin na yan. Itatali yung mga Orange 28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, kinwestiyon ng mga senador ang ginagawa ng Department of Public Works and Highways na pagsira at pagsasaayos ng mga kalsada at tulay na maayos tignan habang ang mga sira-sirang kalsada ay hinahayaan lang na nakatiwangwang. Ayon kay Senador Ronald Pato de la Rosa, malimit itong naririnig na bulong-bulungan ng ating mga kababayan. Sa budget hearing sa Senado, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na preventive maintenance ang ginagawa ng kanilang mga tauhan. Sa halip na pabayaang tuluyang masira ang isang kalsada, ay mas praktikal na ito ay isaayos kaagad. Hindi naman kumbinsido si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa paliwanag na ito dahil questionable talaga para sa ating mga kababayan na ang maayos na kalsada ay biglang sinira at ginagawa at yung mga bulok ay hinahayaan lamang. Iginit ni Bunoan na hindi naman ito malimit nangyayari dahil may 15 taon na buhay ang isang kalsadang na asfalto habang 25 taon naman ang kalsada na konkreto. Tinawag naman ni Senator J.B. Ejercito na notorious ang DPWH NCR sa pagsira sa mga maayos na kalsada at tulay. Ibinigay na halimbawa ang bahagi ng kalsada sa tulay sa F. Blumentritt Street sa lungsod ng San Juan. Maganda pa ang asfalto ng kalsada, ngunit pinatungan uli ng asfalto at ang tulay ay binaklas din ng ibabaw at ngayon ay parang skyflakes ang itsura kung ito ay titignan.
Para sa Skyflex. kauna-unahan sa Pilipinas, busy. Para Busy ang Skyflex, ah. Di magalyetas de patatas. Paumbok-umbok. Ayun, yan na. Mukhang itong binabanggit ninyo nga, hindi lang tayo dito sa Metro Manila nakapapansin. Ito'y mukhang kahit sa ibang lugar, ganito rin ang nangyayari. Kaya naiparating sa pamunuan ng DPWH sa kanilang hearing. Pero after 5 hours and 30 minutes, ay inendorso din ng komite yung kanilang budget at pag-uusapan na ito sa plenary ng Senado. Balik sa inyo, Mayor at Mr. Maraming salamat, Raymond. Mula sa DPWH, dumako tayo sa Israel. Makausap natin ang isang leader ng ating mga OFW sa bansang Israel. Nasa ating linya, Mistea, si Mark Plenos, isang leader ng Filipino community sa Israel. Alamin nga natin kung ano ang latest doon at ano ang sitwasyon na. At ano ang katotohanan nung pitong Pinoy na sinasabing hawak daw po mahabigan ng mga Hamas. Mr. Mark Plenos, magandang hapon po. Anong oras po dyan sa Israel ngayon? Mr. Plenos? Mark? Magandang gabi sa inyo. Hapon dito sa Pilipinas, umaga. Alas 11 ng umaga. Alas 11 ng umaga ngayon sa Israel. Ayan, okay, Mark. Ayan, Mark, sa ganitong oras dyan sa inyo, kumusta ang sitwasyon? Wala bang lumilipad ng mga missile dyan, mga rockets? Tahimik ba ngayon ang Israel? Dito sa kinalagyan ko, parang normal lang naman ang mga Israeli. Pero sa mga parte ng South at saka North, magulo pa rin. Tsaka may advisory sa amin dito sa Israeli citizen, kasama na rin kami, na simula kagabi, 72 hours, maganda na kami ng mainom na tubig, pagkain, plus light, radyo, dahil pwedeng magiging worst daw. Pero sa ngayon pa naman, sa napapansin ko dito, okay naman. May panic buying na raw dyan ngayon na Mark dahil sa gulo? Mayroon kasi pumunta ako sa tindahan kagabi, pero ngayon di ako nakapunta ngayong araw. Kagabi wala na mga tubig. Wala na mga tubig. Wala. Oo. Pero kagabi lang siguro, baka ngayon mayroon na rin siguro. Yung bang mga tubig sa faucet sa mga bahay-bahay? Hindi potable? Oo, hindi ba pwede inumin yan? Pwede naman inumin. Kaya lang kapag nasa shelter kasi ang advisory kasi mag-stay sa shelter 72 hours. Hindi lalabas. Walang tubig sa shelter. So kanya-kanyang baon. Parang kanya-kanyang baon. Sa ngayon ba, Mark, nasa Bamba shelter ba kayo o nasa tinitirahan yung apartment o bahay? Nasa labas ako ngayon ng bahay kasi ngayon lang ako lumabas din habang nag-uusap tayo. Pero malapit ako sa shelter, mga ilang hakbang lang shelter na. Ano yung klase ng bomb shelter dyan, Mark? Malawak na na basement? Ano itsura? Paki-explain nga. Pwede ako pumasok para makita ninyo personal. Sige nga. Hindi kaya tayo maputol? May signal kaya doon? Anyway, sige, itry natin. Tingnan nga natin yung bomb shelter. Oo. Tsaka okay lang ba ipakita yan, Lakay? Ayan, oo. Okay lang. Palalim siguro. pala yan, Ayan, Lakay. palalim pala yan. Parang isang palapag ba? Dalawang palapag pala kayo, no? Ayan. So talagang parang basement lang ng isang bahay. Puro konkreto. Konkreto siya. Walang tubig, walang pagkain dito, walang CR. Wow. Public shelter ba yan, Lakay, Sir Mark, o shelter ng tinitirahan, tinutuluyan ninyo? Sa bahay, siya sa bahay. Sa bahay. Wala bang bomb shelter na open sa public? Mark, wala bang bomb shelter na pang maramihan? Kanan mo na natin dyan.
Pag-stress ko na mukha mo. Pakiulit nga po ang tanong. Sabi ko, wala bang bomb shelter na pangmaramihan, yung open sa public na pagka may gulo ay tatakbo kayo doon at doon na magtatago? Meron pong may malaking shelter doon sa mga park dito kasi dito sa ayun, mga park. Kabahayan dito, bawat kabahayan dito may malalaking park. May malaking shelter din doon. Ayan na. So, open na sa public. Pasensya na kayo sa boses ko kasi parang nagwala ako kayo na sa live ko kasi. Okay lang yan. Pakantayin kita mamaya. Nawagan kasi ako sa pangunuan ng OWA saka sa DMW. Okay. Emotional ako kanina kasi yung shelter dapat sa mga apektado. Lalo na sa South. Saka may namatay na kasi. Okay, may na-kidnap na. Wow. Wala silang malinaw na plano na sino gagalit yata si Mrs. Gusto mag-report. Dapat magkaroon ng shelter tsaka kasi marami nahirapan. May namatay na nga eh. Ayan. Sino po itong namatay? Saang banda ng Israel? Babae. Babae. Babae, narinig kinumpirma nung kapatid niya, kasama ng amo niya. Nagkandosay doon sa center. Pero hindi pa kinumpirma yan ng DP, siguro, at saka DMW, kasi wala pang official announcement galing sa Israel Authority. Pero may nakidnap na eh. Tapos parang wala kasi sinapanawagan sa mga ngayon, tumulong kami. Yung plot ko, sabi ko, pwede doon na kahit na 12 katao. Ibang mga Filipino community din dito na may mga plot din na bakante. Pero yung gusto namin malaman, marinig sana sa pamunuan ng DMW. Okay. Yung Pilipina nga, pinayka mo yung kasi namatay. Kasi yung mga silang doon sa Israel, ilikas sila doon sa mga, ilikas sila dito sa mga safe na lugar. Hindi yung pabayaan doon sila doon hanggang pagka-kidnap na o may mamatay na. Okay. Kasi maraming nahirapan doon sa lugar na sa southern part ng Israel, yung mga Pilipino natin doon. Mark, nasa shelter sila, minsan wala na tulog, wala makain. Kaya dapat makarating sa pamunuan ng O at saka din ng Mark, gusto lang natin magano sila na malinaw na kung mayroong gusto mo Mark, paano pinatay yung Pilipina? Paano namatay? Wala pong detalye. Nakita lang daw doon sa shelter kasama yung amo niya. Nasa, tinamaan kaya ng missile, mortar, ganon, yung kanilang tinitirhan? Binaril. Wow. Kasi doon sila sa lugar kung saan nasakop ng Hamas. Na napasok ng Hamas ng time ng araw ng Sabado. Ayan, bira naman. Yung mga hinostage sa... Malungkot. Alam nyo na ang pangalan na Mark kung sino yung Pilipinang binaril ng Hamas? Taga saan? Tama ba? Alam ko ang pangalan pero secret mo may na. Pangalan naman dito nasa social media. Nasa social media na ngayon. Pinost na yun sa social media eh. Ganun ba? Pero ayaw ko lang magbanggit ng pangalan kasi parang isisend ko lang sa inyo kung ano yung pangalan na yun. Okay, sige. Pero tapos yung mga nakidnap yung nakidnap naman di ko rin banggitin yung pangalan kasi siyempre yung mga pamilya ayaw nila na ibabanggit sa mag-alala. Social media kung sa kailan nang galing. Pero kausap ko yung asawa nung isa sa nakidnap na nasa pangangalaga na siya ngayon ng uwa natin sa Manila. Safe na siya. Ano yung makinidnap, Mark? Mga babae, lalaki? O halo-halo? Yung mga hinostage? Yung na-confirm ko na, kinumpirma ng asawa, lalaki yon. Lalaki, oo. Pero yung iba, hindi pa naman yung confirm na kinidnap talaga. Ang nakalagay lang naman sa report ng embassy is unaccounted. Unaccounted siya. Oo. Yung bang napatay na baril na Pilipina, taga Cagayan nga ba siya, Mark? Oo, tama. Taga Cagayan.
Okay. Pacheco yung apelido. Pacheco. Okay. Kakalungkot naman. Anyway, Mark, so ingat kayo dyan, ha? Ayan, mag-iipon ka ng pagkain mo. Marami ka bang sardinas dyan? Oo. Tubig. Bigas. Bigas. May mga tinda naman mga sardinas dito. May tuna. Ayun. Tapos mga tinapay. Ayan. Tapos nagdala na rin ako ng flashlight. Yung talagang magkagulo talaga. Pero sa tagal ko dito, alam ko na yung paano ang magiging sitwasyon dito sa lugar ko. Matanong ko lang, may double lock ba sa loob ng iyong shelter para sakali mo? Wag namang mangyari, hindi ka mapapasok, hindi kayo mapapasok dyan sa ilalim. Walang. Sa lugar ko, wala namang pangamba na may papasok. Malayo sa inyo. Kasi sa Tel Aviv, malayo dito, hindi pa naman napasok. Hindi naman napasok dito ng kalaban. Kung mga malalapit lang sa borders ang delikado, dapat talaga may lock yung mga shelter kasi yung iba kasi doon sa south walang lock yung shelter kaya nangangamba sila na baka pasukin. Yun lang kasi nung nakarang araw, pero balita naman na clear na daw yung area na yun. Okay. Ngayon. Anong binabalita ng gobyerno ng Israel? Si Prime Minister Netanyahu, ang statement niya, Mark, ay baka daw tumagal itong gera dyan. Ano bang pinaghahandaan ng Israel ngayon? Yun nga, yung nilusob na nila ngayon yung Gaza. Talagang seryoso yung operation ngayon ng Israel government sa lugar ng Gaza. Kaya Okay. Naputol na. Nawala na. Nagbabala sila, nag-advise sila baka supporter din ng kalaban. Kaya pinaghahanda na rin ng mga Israeli citizen. Kasama na rin kami. Ayan. Di mga Israelites, mga Jews, may mga baril na rin, naka-ready na sa mga bahay-bahay. Mayroon na rin yung mga baril kasi may mga baril yung mga yan kasi mga reservist sila ng army. Saka karamihan sa kanila talagang lahat ng kabataan dito nag-edad ng 18 talagang papasok lahat ng army. Talagang mayroon silang training talaga sa pag-army. May sarili ba silang mga baril sa bahay? Mayroon yan mga baril. Mayroon sila mga baril sa bahay nila. Okay. Okay, Mark, maraming salamat. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Mark? Pasensya na po kasi medyo spouse. Stress na rin ako dito. Ayo, siyempre. Ingat po kayo. Nakatakot dyan. Anyway, Mark, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Thank you. Magandang hapon. Si Mark Plenos ang isa sa mga leader ng Filipino community sa bansang Israel. Babalikan po natin lang pang mga reports, mga balita. Standby Val Gonzales. Standby Miss Alian. Ako yung nga pala mga artistang may concert ba sana sila sa Israel? Ayan, hindi na natuloy. Ayan, nakauwi na ba sila? Nakauwi na. Ayan. Standby, Ali Ekatlo de Fort, oras Miss Teya. Ganap ng alas 4:55. Report ni Val Gonzales. Batiin lang natin yung mga taga-Sarat, Ilocos Norte. Nanonood sa atin, Miss Teya. Dahil birthday nga ni Manang Helma. Ayan. Bagets. Batang-bata ito. Teenager lang. Ayan. 21 na raw. Ayan. Helma Ver ng Sarat, Ilocos Norte. Naragsakan pa nagkasangay Manang Helma. Ha? Binabati ka ni Manong Pedro. Ayan. Colonel Peter Balinang. At happy birthday din kay magpapainom daw ng emperador tsaka pinapaitan mamaya. Magpapakanton pa. Yan ang gusto ko, pinapaitan. Eto, happy birthday din kay Senator Cheese Escudero. Oy, Senator Cheese. Binabati ka ni Senator Supremo, ha? Ayan. Samba celebration niya ni Heart. Mr. Willie Titen, happy birthday pare koy. Michelle Rolls Royce. At kay Kuyang Mr. Gordon Descanso, Mr. Colonel Freddy Halasco, at ganoon din si Kuyang Bong Lero at si Justice, o nga pala ha,
Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario. Happy birthday, Kuyang Sir. At ganun din kay very worshipful Tony Ong. Happy birthday, Kuyang Tony. Abay, binabati ka rin ng kapwa mo birthday celebrant si Colonel Kuyang Jojo Logroño. At happy birthday din kay former Governor Willie Gigolo Villarama ng Bulacan. At ganun din, happy birthday pa kay Kuyang Edmar Isip at Roy Sinense. Sa ating mga reports, Rene Balibag, happy birthday nga pala ha. At kay Jack Cruz at kay Yusek Ray Marfil at classmate Colonel Joe Mina. Samantala, report mula kay Val Gonzales, dating pulis na wanted sa kasong pagpatay na aresto sa pagpatay sa Rodriguez Rizal. Ang detalye mula kay Val Gonzales. Val. Mayor at Miss Teya, matapos ang ilang taong pagtatago, sa wakas ay naaresto na ang dating pulis na sangkot sa kasong murder sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ni Caloocan City RTC Branch 232 Judge Rosalia Hipolito Bunagan. Ay naaresto ang dating pulis na ginilalang si J.V. Romel Vicencio na may dating ranggong korporal. Sa report ng PNP Integrity and Monitoring Enforcement Group o PNP IMEG, nasukol si Vicencio sa kinasang operasyon ng mga tauhan ng IMEG NCR Field Unit sa pinagtataguan nito sa barangay Isidro Rodriguez Rizal. Dahil dito ay naibalik na ng mga tauhan ng PNP IMEG ang arrest warrant sa issuing court kung saan walang piyansang itinakda para sa pansamantalang paglaya ng dating pulis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Pero bago ang showbiz report ni Miss Alia Ecatlo de Fort, happy birthday din kay Florante Rosales. Birthday pala ngayon, Flor, ha? Kasi di ka nagpaparamdam, kaya di namin naaalala, ha? May oras pa, nandito lang kami. Binabaten to ni Senator Lito Lapid-Lapid. At naku, sad news nga pala mga brethren, yung mga taga Batangas. Ayan, ang isa nating kuyang, si very worshipful Doc Alfred Del Castillo, drop his working tools, mga kuyang. Tayo po ay nagpaabot ng pagramay sa pagyaw ni Kuyang Doc Del Castillo ng Lipa City. Our condolences. May your soul rest in peace, Kuyang Manong Alfred Del Castillo. Panawagan mo Kuyang Aman Tusino at magandang hapon. Most worshipful June Suan, ang susunod na barangay kapitan ng Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. At ganun din si Kapitan Els Bartolome at Kapitan Ading Salvador dyan sa San Isidro Nueva Ecija. Showbiz. Julian San Jose, Raver Cruz at Bubay nakauwi na sa bansa matapos maipit sa Israel. Ang detalye atin sa atin ni Alia Ecatlo de Fort. Alia! Nakay at Miss Teya, ligtas na nakauwi sa bansa ang mga artista na sina Julian San Jose, Raver Cruz at Bubay na naipit nga sa Israel. Napurnada ang concert ng mga ito sa Tel Aviv noong Sabado kasabay ng pagsiklab ng gera sa nasabing bansa. Una nang sinabi sa DZRH ni Maris Gonzalez, producer ng concert, ligtas ang kanilang team doon at agad ring kinansela ang show. Kwento nito, hindi sila makapaniwala ng mag-ising sa pagyanig ng tinutuliyang gusali at nakita nilang bumabagsak daw ang mga bomba. Dagdag pa niya, tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas na maayos ang lagay ng mga Pilipino doon sa Israel. Samantala nangako naman sina Julian San Jose at Raver Cruz sa kanilang Pinoy fans na babalik sila sa Israel kapag kumalma na ang sitwasyon. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ecatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Miss Alia Catlo de Fort. Tuloy kaya ang birthday ni Jesus Christ sa Bethlehem? Oo. Sinusira niyo yung venue. Ayan. Anyway, yan na po ang ilang days before Christmas. 76, Lakay. Wow, ang bilis ng panahon. Kuyang Rayleigh Salvador. Ha? Ayan. At yan na po mga kaibigan ng kabuuan natin mga balitang talakayan sa ating palatuntunang break time. Merry Christmas, Kuyang Dado Milagrito, ha? O Dad. Ako po si Deo Makalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O. Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe.